Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ito na naman ang simula ng ating linggo. At nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ng leadership. Ano ba ang pananaw natin sa isang leader? Sino ba dapat na maging leader? Alam mo, in a nutshell, ang dominanteng pananaw ng mga Pilipino sa leader ay yung maangas, yung malakas ang boses, bargas. Merong demeanor, kini-carry niya ang sarili niya, parang maton. Yun ang dominanteng pananaw natin sa leader. At yan ay nadadala natin sa lahat ng ating larangan, maging sa pagiging presidente ng classroom hanggang sa pagiging presidente ng Pilipinas. Pero tama ba yung ganyang pananaw? Pero manifestasyon talaga yan, nakikita natin yan sa mga eleksyon eh. Kasi tuwan-tuwa tayo dun sa mga politiko na katulad ni Montulfo, katulad ng mga Tulfo, di ba? Katulad ni Erwin Tulfo, talagang sila ay naglalaban. May si Senator Tulfo, di ba? Talagang maangas. Kaya tuwan-tuwa din tayo at bighaning-bighani tayo. Marami sa atin ang nabighani kay President Rodrigo Duterte, hindi ba? Sapagkat siya ay bargas, di ba? Yan ang leader, di ba? Malakas ang boses. At ngayon, talagang popular na popular si Sara Duterte. Kasi ang imahe niya, katulad ng kanyang tatay, maaaring hindi siya nagmumura, pero andun din yung kanyang angas, andun ang kanyang kaya niyang manampal o manapok ng tao, hindi ba? At ano siya, inaaway niya ang kanyang mga kritiko. Yan ang tingin natin sa leader. Ang leader dapat hindi lalambot-lambot, walang dapat ay laging malakas ang boses, di ba? Dito kaya kung makikita natin itong dominanteng kritisismo naman kay Pangulong Marcos, sapagkat si Pangulong Marcos nakikita na lalo na ng mga diehard Duterte supporters, kasi Pangulong Marcos ay mahina. Kasi alam naman natin si Pangulong Marcos hindi naman nangaaway ng kritiko yan. Si Sara Duterte, criticize lang ni Risa Hontiveros at saka ni Franz Castro. Ay di ba sabi niya, I don't respect them, di ba? Tuwan-tuwa tayo sa ganon. Pero si Pangulong Marcos hindi kailanman nag-show ng disrespect sa kanyang mga kritiko. Kung sa pinagkritisismo lang naman ng kritisismo, hindi naman sa pagtatanggol sa mga Marcoses, alam mo, at maaaring yung iba naman ay talagang deserving sila na makriticize, lalo na yung kanyang tatay, hindi ba? Ay grabe ang pinagdaan nilang kritisismo sa buo. Dinimunahin sila, wala sa kalingkingan ng mga criticism kay Sara Duterte sa ngayon. Pero nakita ba natin si Pangulong Marcos na magwala? Nakita ba natin siya magsabi na I don't respect you? Hindi ba? Hindi. Nung huling eleksyon, halos lahat na ng itinapon na sa kanya at putik lahat. Narinig ba nating sumagot? Narinig ba nating ng away? Hindi. So ano yun ang tingin ngayon ng mga kritiko ni Pangulong Marcos? Sa kanya mahina siya. Wala siyang sinabi. Kasi hindi nga bargas. Hindi ba? Alam mo saan ba nagmumula itong ganitong klase ng pananaw natin sa mga ating mga leader? Pinaliwanag na to ng isang kapwa ko political scientist, si Remigio Agpalo, yung pangulo ideology natin. Ang tingin natin lagi sa leader, dapat strong man, malakas. At kaya nakikita din natin ito sa magsimula pa lang tayo sa elementary, di ba? Sa elementary, ito, kritisismo ko na rin ito. Kung saan hindi pa nga nagkakilala ng mga estudyante, hindi pa natin alam ang kanilang mga leadership styles, mabuti pa sila, nag-i-eleksyon na agad ng sino ang pangulo ng class. Imagine, grade 1 pa lang yan, di pa inaintindihan ang ibig sabihin ng presidente o mga nag-i-elect na ng presidente. At tuloy, ang na-elect,
yung merong yung optics na ito, malakas, yung maingay o kaya 'di ba? Hindi mo naman i-elect na leader yung tahimik na nando'n sa 7th row, sa 6th row ang ano mo yung ang kukunin mong leader yung palabate o kaya yung maingay, yung naglilider-lideran, 'di ba? Yung may angas talaga. So if there's a public display of leading even if substantially, maaaring wala sa pagitan ng tenga, 'di ba? Yun ang sinasabi ng mga matatanda. Maangas lang, maingay lang, pero pagdating na sa abilidad wala na. Maraming ganyan tao nagpo-project, 'di ba? Na wala silang alam, mag-iingay na lang. But unfortunately, those are kinds of people that we elect to become leaders because they show power, they exude power, and yet meron kami tawag yan sa political science, reputational approach sa politika. Yung titingnan sinong may kapangyarihan o di yung laging maingay, yung laging nagbibida-bidahan, hindi ba? Yan ang leader. Samantalang ang leadership is beyond that. Okay? Ang kapangyarihan na nadadala sa ingay at dinadala sa pamamagitan ng coercion, sabi nga ng mga nag-aral na dito, is the least form of power. Kung kailangan kang mag-ingay, kailangan ka magbargas, kailangan mong magmura, kailangan mo manutok ng baril, kailangan mo manapok ng sheriff, para lang maipakita leader ka. Yan ang pinakamababaw na leadership. Ang pinakamalalim na leadership, yung tahimik ka lang. Yung pangalan mo lang banggitin, takot na ang tao. Sumusunod na. O kaya andun din yung leader na may will, inner will. Maaring hindi siya nagpapakita ng ruthlessness o wala siyang masyadong kiyaw-kiyaw, ingay, pero nagagawa niyan, ipapasunod niya ang mga tao. Kasi leadership is about that. Leadership is about making things done through other people. Kaya yun naman ang leader, you are using others to achieve a collective goal. Of course, pwede mo naman silang gamitin para yung interest mo ang masunod. Pero yung klase ng ganung leader, makasarili yun. Hindi yun ang hinahanap natin. A leader is someone who harness everyone to work together and move towards a goal. And if you're going to rely on violence, if you're going to rely on force, brute force, to do that, that is a shallow form of leadership. Ang tunay na leadership ay yung nag-create ka ng pagkukusa sa mga tao na sila igagalang kanila, ginagalang kanila, sumusunod sila sa ginagalang ka at naniniwala silang ikaw, tama yung sinasabi mo. You don't have to shout, you don't have to show them. Okay? Yung parang yung isang bata na maninigaw ng mga kaklase para maglinis ng kanilang mga kwarto. Linisin ng libro, sigaw. Paninigaw yun eh. Hindi yun leadership. Yun ay pagdidikta. Di ba? Leadership, the lead. When you lead, you are with your people. Ang tingin kasi natin sa leader, hiwalay sa atin eh. Di ba yun ang tingin natin, nandoon ang leader sa entablado tayo sa baba. Hindi ganoon ang leader. Ang leader is you, kasama mo na nagli-lead sa iyo, sama-sama kang hinihila kayo lahat. Hindi ba? Ganun dapat ang pananaw natin. Kasalanan din naman ito ng mga teachers kasi. Dapat tinuturo ang pananaw ng leadership sa simula pa lang. At kung mayroon mang good manners and right conduct, di ba? Dapat isa sa mga tinuturo sa GMRC ay ang leadership. Ano yung tamang, ang tinuturo lang lahat sa atin pagsunod eh. Di ba sa GMRC tinuturo obedience, di ba? Respect, di ba? Good manners and right conduct. Kaya nasanay tayo na sumunod. Kaya kung sino yung sumisigaw, sino yung malakas ang boses, susundan natin. Kaya yun ang tinuturo sa GMRC. Samantalang ang dapat tinuturing na sa good manners and right conduct, that what is the right way of leading. O kayo, di ba, eto, babalik na naman ng GMRC. Ako, nakapag-GMRC ako. Hindi man ako tinuruan how to be a good leader. Walang ganun. Puro na how to be a good citizen. Sumunod ka sa batas, sumunod ka sa pinuno mo, sumunod ka sa magulang mo, magdasal ka. Puro ganun lahat ang GMRC. It's about obedience. It's about acquiescence. Kaya hindi tayo nasasanay
na maging leader at the same time, ang tingin natin sa leader sinusunod, sinasamba, inaanito. Kaya ayan, pinupuon natin ang ating mga leader. Kahit mali na yung ginagawa, iniiyakan pa natin, hindi ba? Pati kapwa natin, kaibigan natin, inaaway natin kapag tungkol sa politika. Pamilya natin, binablock natin tungkol sa politika. Binigyan naman tayo ng mga isip, hindi natin ginagamit, sinususpindi natin. Ipagtatanggol natin kahit mali. Kasi yun ang tingin natin sa leader, Diyos. Ang tingin natin sa leader, puon. Anito, na dapat sinasamba. Kasi yun ang itinuro sa atin sa good manners and right conduct, how to be obedient. Kailan tayo tinuruan na maging mabuting pinuno? Ano dapat ang karakteristik ng pamumuno? Dapat sa GMRC tinuturo yan. So panawagan ito. Kaya ko nasasabi ito, andito na naman, sasabi ko naman, si Sara Duterte na naman ang papansinin ko. Kasi siya ang kapansin-pansin sa ngayon eh. Siya ang pulutan ko ngayon sa totoo lang, pasensya na. Pero marami kasi siyang ginagawang mali. Yung konsepto na parang bakit ako magpapaliwanag? 'Di ba, wala akong maling ginagawa. Parang accountable ka. A leader is accountable. Hindi porket leader ka, parang gano'n kasi ang tingin nila, eh, leader ako, tama ang ginagawa ko, sumunod lang kayo. Ayaw ng criticism. Isa pa itong characteristic natin. Ang mga leader natin ayaw kini-criticize. 'Di ba? Ayaw kinokontra. Tayo naman kasi hindi naman tayo marunong kumontra eh. Pag kinontra natin, pinipersonal na natin. 'Di ba? Gano'n naman talaga, tingnan mo na lang sa diskurso sa ngayon. Yung kung magsasalita ang isang tao, mag-criticize, sa halip na yung laman nung kritisismo ang sasagutin, babanatan na, pupunahin na kung ano yung pagkatao, ano yung itsura, 'di ba? Parang katulad nitong kay Sara Duterte, kay Franz Castro, at saka kay Risa Hontiveros. Ano bang sabi? Sa halip na sagutin ang mga binabatong tanong ni Risa Hontiveros at ni Franz Castro tungkol sa confidential fund, ano sinabi ni Sara Duterte? Masyado namang madrama si Risa Hontiveros. Si Franz Castro, na-arrest pa ngayon, may kaso yan eh. Kinasuhan niya ng kidnapping eh. Parang, anong koneksyon? Pagpalagay ng madrama si Risa, pagpalagay ng may kaso si Franz, does it even diminish the validity of their questions? Parang pag may kapitbahay kang sabihin sa'yo, uy, sabihan mo naman yung anak mo na wag namang mang-away sa anak ko. O kaya, yung mga aso mo naman, sabihan mo naman na, ayusin mo naman kasi laging tumatay dito sa aking yard. Sa halip na sagutin mo ng maayos, anong sasabihin mo? Ay, kalbo ka. Ay, ayoko diyan. Sasabihin mo, yan naman, itsismosa yan, hindi nagbayad ng utang ko, yung mga ganun-ganyan. Parang it doesn't mean that just because these people are bald o hindi nagbayad ng utang, ay meron ka ng karapatan na yung mga aso mo, lagi mo papakawalan at wala kang pakialam kung tumatay doon sa yard ng kapitbahay mo. Di ba? Pero ganyan tayo, we deflect. So, marami tayong sa values natin na dapat nating i-correct. At itong good manners and right conduct na ito, na pauusuhin natin ngayon sa GMRC, kulang ito. Kailangan pag-usapan ang leadership. Hindi pwedeng puro obedience. Kailangan kasi pag obedience tayo lahat, ang klase ng leader na pupapasok sa utak natin yung dapat sinusunod. Hindi kinikriticize kasi obedience nga eh. Sumusunod lang dapat tayo. Hindi naman ganon ang tunay na mamamayan. Ang tunay na mamamayan nagiging critical, may critical thinking ka. Okay? At isa din sa dapat tinuturo sa atin yung paano maging tamang pinuno, paano mamuno ka. Hindi porket mabait ang tao, hindi porket hindi naninigaw, hindi na siya, wala na siyang leadership role. You know, and that is really, I can see that as a criticism against President Marcos, di ba? Yung mga ayaw sa kanya na mga maka-DDS. Yan ang binabanatan siya doon, mahina, walang kwenta,
Dahil hindi katulad ng dating pangulo na naninigaw, nagmumura, nagte-threaten na patayin yang mga yan. At pati yung anak niya naman nanampal ng ano ng sheriff kahit ginagawa lang ang trabaho. Doon tayo tuwan-tuwa. Ay hindi tama 'yun. Hindi tama 'yun. Parang ano 'yan sa eskwelahan, sasabihin nung presidente nung klase, gagastusin natin ng pera. Tapos sasabihin nung mga classmate, "Ipaliwanag mo sa amin kung ano yung paano natin gagamitin yung pera." Sa halip na paliwanagan, sasabihin, "Confidential." Oh, titingnan natin ano yung GM, good manners and right conduct ba yun? Tapos 'pag mangulit yung classmate, sasabihin, "Hindi ko kayo pinagtitiwalaan." Magagalit na. Sasabihan, "Ang pangit-pangit mo, nangungulangot ka lagi." 'Di ba? Mga gano'ng klase na sa halip na sagutin yung tanong, ay babargasan mo. Hindi po yan good manners and right conduct. At hindi yan tamang pamumuno. Ang tunay na leader may accountability. Ang tunay na leader, you lead by example. Ang tunay na leader, sinasagot ang mga tanong. Ang tunay na leader, you lead by example, you lead and you do not rule or reign. Magkaiba yung leadership sa king. A leader is with. At tayo mga Pinoy, ganyan din sa totoo lang dapat eh. Yung hindi naman tayo naniniwala sa parang sa tingin ko mas collective ang ating pag-ake. Dapat ganun, community. You lead with them. Para bagang hindi ka nauna kasama kanila. Ganun dapat. Anyway, at paano natin ito matutuwid? Siyempre sa simula, sa mga magulang, turuan na yung mga anak ng ano yung tamang paraan ng pamumuno. Hindi lahat yan sigaw, hindi lahat yan lakas, hindi lahat yan pagmumura. At yung mga teachers naman, sana makita at mapakinggan to ng mga teachers natin at calling DepEd, calling Sara Duterte, dagdagan nyo ang GMRC, hindi yung puro military training kayo, hindi yung mandatory ROTC. Kasi puro lang pagdidisiplina sa tao ang inyong iniisip, puro lang para mapasunod eh. Ang dapat ding aralin natin paano maging tunay at tama na leader, maayos na leader, na hindi nangangailangan sumigaw, ginagamit ang courage, ginagamit ang inner strength, ginagamit ang compelling reason and rationality para hindi sundin, kundi pagtiwalaan ng mga tao at siyang mamuno sa kanila. O sige, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, naplos ko yung mga puso at napagpabago ko mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang political. Sabi sa akin na Lasal, teach mind, touch at control. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal. By the way, congrats kay President Angelo Jimenez, ang aming bagong Pangulo na talaga nagkaroon ng investiture sa UP Mindanao. Pagbati, President Gigil Jimenez, ang presidente ng Pamantasan ng Pilipinas. Okay. Sige pa. Siya po ang kauna-unahang presidenteng taga Mindanao. At bilang symbolic din, siya kaya yung kanyang investiture ginanap sa Davao. At siya po ay isang katutubo. Siya po ay isang manobo. Okay. Sige po. Sige. Sana magkaroon kayo ng isang maligaya, ligtas at malusog na masaya na linggo ahead of you. And see you on Wednesday. Lagi akong sinasabi. Ano nga ba lagi akong sinasabi? Dati-rati namimiss ko, mayroon na nag sa akin sa live. UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. See you Wednesday. Bye for now.